So, in connecting with this Ebanghelyo, sa akin po, personally, matagal ko nang gustong i-testimony nito, pero binibigyan ko lang po ng pagkakataong mauna yung mga ano natin, no, yung mga bisita natin, no, yung mga supporters, yung mga listeners natin sa punto por punto na napakarami na ngayon. Pero pa yung 120 plus na ngayon sa punto por punto, pero pa siyempre kay Brother Wendell at sa iba pa. So napakarami na po na tayong supporters talaga. So kailangan silang bigyan ng pansin at kailangan mauna. Pero ngayon, bibigyan ko no, sasamantalin ko po yung pagkakataon, connecting dito sa Ebanghelyo. Testimony ko naman, alam niyo po, kailan lang nangyari ito, nasa punto por punto na ako. 6 months o 8 months siguro nangyari ito, no? Doon po sa trabaho ko, mga kapatid. Doon sa trabaho kasi nag-aano ko nag-arrange ng bed, hotel bed, no, nag-arrange kami sa mga ginamit ng mga guests. So dahil matangkad ako, kailangan kong lumuhod para kasi siyempre sa likod, masakit sa likod yuko ka ng yuko, no? So ang ginawa ko po, may puro luhod, no? So for 2 months, 2 to 3 months, siyempre tapos magpe-pray pa ako rito sa Rosary na matagal nakaluhod din po, no? Alam mo po nangyari after siguro 1 to 2 months, bago lang ito yung mga 8, 6 months no nangyari. Tapos, bigla po nagka-problema yung tuhod ko na, no? Parang bigla na siyang sumakit, parang biglang may naputol na something. Biglang medyo nahirapan na akong maglakad at lalo na yung pagbaba sa hagdan. Sabi ko, ano ba to? Ano ba nangyayari? So, hininto ko muna yon. So, yung pagluluhod-luhod at yung pagluhod din kahit sa rosary, no? So, hininto ko muna, pero nandun pa rin. So, ngayon, tinitingnan ko, minamasahe ko lang. Although mayroon tayong mga sacramental, hindi ko pa ginagamit yan. So, iniisip ko kasi, baka ano lang to, no? Mawawala din. Alam niyo po mga kapatid, brothers and sisters, umabot na ng 1 buwan, ganun pa rin palala. At ito pa yung masakit dito. Alam nyo na maga ang tuhod ko, parang lobo. Sabi ko, ano to? First time in my life na nangyari sa akin to. No? Tagal ko nang nag-workout, nagda-dancing. Pero yung na-injured, first time na na-injured ng ganyan at lumobo. Sabi ko, nung lumobo siya, sabi ko, hindi ko na matis, bakit ganito to? So medyo mas masakit siya. Pero kaya naman sa trabaho, dahan-dahan. Ngayon, nag-decide na po kami, no, ni Mrs. na pumunta sa hospital. Sabi ko, ipa-check ko nga to, bakit lumobo? Lumaki po yung tuhod ko. Alam niyo po, nung pina-check ko, sabi ng parang osteoarthritis yan, dun sa pagluhod mo, may something na amag na disconnect. No? O POM or something. Ngayon, ang nangyari, ang sabi niya, kailangan po nating anuhin yan. Kailangan natin tanggalin yung tubig. Tubig yan. Ganun ba? So kitang-kita ko po mismo yung tubig tinatanggal ni Doc. Sophisticated in Japan, alam niyo po, magaling sila sa ganyan. No? So, tinanggal niya yung talaga nakita ko ang daming tubig at biglang lumiit po yung tuhod ko, yung umaga. At gumaan siya ng konti, hindi naman ganun katanggal agad, no? Gumaan siya. And then, ayun nga, nagtuloy-tuloy, nagtrabaho ko. Pero maya-maya na, yung mga 1 week lang, medyo gumaan. Maya-maya, bumabalik po. Bumabalik na naman, tapos lumulobo na naman. 1 month lang po, biro mo, gagastos ka na naman, patatanggal mo na naman yung tubig sa tuhod ko. Alam niyo po, second month, kailangan talaga na naman, sumakit na, mas gumrabe na naman, lumobo na naman. Sabi ko, ano ba to? So, nung nagkaganon, yes, no? So, nung nagkaganon, binalik ko po ulit sa hospital. Pagbalik ko sa hospital, sabi na naman ng tubig na naman yan. Di tinanggal na naman. Mayroon nga akong video, tinatanggal yung tubig. Talagang ang dami. So manilaw-nilaw yung tubig. Alam niyo, tinanong ko po yung ko diyan Tinanong ko yung doktor. Sabi ko, may pag-asa pa ba to?
May pag-asa ba itong mawala, huminto? Alam nyo, ito po sabi ng doktor, narinig ni Mrs. yan, sabi niya wala ng pag-asa yan at laging magkakaganyan, laging magkakatubig dahil yung nga merong yung dun sa natanggal sa akin na parang na-disconnect niyan, yung foam na yan ng tuhod mo, ang sakit kasi pag pababa po ako parang dumidikit yung buto na, no? So sabi niya, dahil yan, doon pumapasok na yung tubig. Kaya every month, magpa-tubig-tubig at yung sakit niyan, maya-maya nandiyan na naman. So sabi ko, patay, no? Paano ba to? Ano bang mangyayari sa akin dito? First time po na nangyari. Hindi ko ginagamit ang sacramental oil, no? Alam niyo po, nung naisip ko, sabi ko, hindi pwedeng ganito na every month gagastos ka, sasakit uli, gagastos, sasakit uli. Sabi ko, talaga sinabihan ako ng doktor, wala nang pag-asa. Imagine niyo po doktor ng Japan na sasabihan ka na talagang alam nila yung osteoarthritis hindi na mawawala. Yan word for word, hindi na mawawala. Alam niyo po, ginawa ko ito na, no? Makinig po kayo mga kapatid, brothers and sisters. Ito totoo po. Nangyari sa akin mismo, bago lang. So, ang ginawa ko nga, no, may sacramental, may holy and exercise oil pala ako. Yun. So naisip ko, subukan ko nga to. Alam niyo po, ang ginagawa ko kasi noon, nilalagyan namin yung parang sa lompas nila dito eh. Yun lang ginagawa ko. Hindi ko nilalagyan muna ng oil. Yung holy and exercise oil. Wala muna ako nilalagay, yung si Doc muna sinubukan ko. Kasi nga, siyempre, medical yun eh. Talagang pupunta ka sa doktor, patatanggal mo talaga yung tubig, tsaka mga pain reliever lang. Hindi umubra po. Ang nangyari po, eto na, pag saktong life testimony to, no? Pag nung naisip ko na hindi kakayahanan, magastos, masakit, lolobo uli every month. Sabi ng doktor, wala na pag-asa. Ang ginawa ko yung healing oil ko, yung holy and exercise oil na nandito. Pag dumating ako dito galing sa trabaho, ang ginagawa ko yan na binamasahe ko na nilalagyan ko ng holy and exercise oil po. Totoo to. Mga every night, every day po yan after ng work. Alam niyo po, after 1 week, napapansin ko dati 1 week lang, makikita mo namamagaan na naman, nagtutubig. Sinabihan ako kasi ng doktor, wala nang pag-asa. Alam niyo po, after 1 week, 2 weeks, maniwala kayo hindi na siya namaga. Dahil sa holy and exercise oil. Hindi na siya namaga at magtataka po kayo, dahan-dahan, unti-unti, lumalakas ang tuhod ko, bumabalik sa dati. Sabi ko, amen, praise the Lord. Maya-maya, tinutuloy-tuloy ko po yun, 1 week, 2 weeks. Nilalagyan ko ng holy and exercise oil. Biro nyo, sabi ng doktor yan, wala na pag-asa yan, lagi magkakatubig. Gagastos ka talaga dyan. Alam mo, dito holy and exercise oil, hanggang ngayon po, 2 to 3 months na, or 4 months na, totally healed na ang aking osteoarthritis na sabi ng doktor wala na pag-asa. Ngayon po hanggang ngayon normal na, nakakapag-workout na rin ako, at the same time wala na rin yung tubig na lumalaking tuhod kasi naging normal siya dahil sa holy and exercise oil. Amen? So yung po yung sinasabi rito, ano po yung kailangan natin gawin? Kailangan magpakumbaba tayo sa sacramental, sa Diyos. Tapos pagpupursigi, diretso lang. Tingnan mo after ng doktor, tingnan mo yung sacramental oil. Pag hindi pa gumaling, tuloy-tuloy nyo lang mga sacramental holy and exercise oil. And then yun, ano sabi rito for the last, ano sabi rito ng ating Panginoon? Napakalaki ng iyong pananalig. In other words, stronger faith pala kapatid. Kung may karamdaman ka, may karamdaman ng iyong pamilya, napakalaki. So ibig sabihin, lakasan mo pala faith mo. Anong tatlong kailangan nating ngayon natutunan? Pagpapakumbaba, pagpupursigi, malaking pananampalataya sa Diyos. Tiyak, ang sabi niya rito, mangyayaring hinihiling mo dahil sa malaking pananampalataya at doon gumaling ang kanyang anak at ako rin po gumaling ang tuhod ko. Maraming salamat sa Diyos. Amen.
Yun lang po, naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you sa'yo, Brother Angel. And then, atin ang ibigay kay Brother Tata Rosal sa kanyang greetings. Brother Tata from Uzamis City, good evening. Yes, good evening sa'yo, Brother Jando. Sorry, galing pa tayo sa Okay. baba. Kuha tayo ng charger. So sa lahat ng dyan sa Zoom, lalo na sa ating magkasamaan, maganda yung testimony ni Brother Angel, personal experience niya dahil lang sa exercise oil. So, milagro yan. So sa lahat ng dyan sa Zoom, paready po sa testimony ngayong gabi, welcome po sa ating punto por punto testimony at sa Tata Rosal po sa pagsisawan sa katotohanan. God bless us all. Back to you, Brother Jando. Maraming salamat. At Bro Tata, paalala ko po sa lahat, nakalimutan ko ulit sabihin. Sabi ng doktor yan, ng Japan, ng Hapon, kahit Hapon pa yan, kahit sino pa yan, sinabi po talaga niya, hindi nagagaling. Yun ang pinakamatindi doon na malaking miracle. Hindi na daw gagaling. So babalik at babalik ako sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng kahit ano man sabihin ng mga doktor sa inyo kapatid. Tandaan mo, pag ang Diyos sinabi niyang gagaling ka, gamitin mo sacramental niya, gagaling ka. Huwag mo agad-agad paniwala ng mga doktor. Yung mga nagsasabing may taning, huwag po kayo maniwala doon. Maniwala kayo sa mga sacramental na binigay ng Diyos sa ating lahat. Yun lang po. Sabi niya, wala na, pero ngayon, normal. Salamat sa Diyos. Sige, Bro Jando, back to you.